Hi, kamusta kayo? Ako si Reyno. Mag-guide ako sa astronomy ngayon. So, ngayon susubukan natin mag-observe sa moon, then some star clusters and double stars like Mizar and Alcor sa constellation Ursa Majors. And then magpo-photograph din tayo ng moon, then star clusters tulad ng New General Catalog sa Constellation Scorpio, Jewelry Box sa Constellation Crux. So also, i-guide ko rin kayo sa how to use this telescope. Actually, this is 80mm telescope with focal length of 600mm. Hi, si Reyno ulit. Ito, i-guide ko na kayo sa refracting telescope. Yung parts ng refracting telescope, then paano ginagamit. And also yung magnification. So mag-start tayo sa tripods. Ito. Tripods. Ito yung stable, pero hindi naman siya medyo stable. Kung beginners ka, I recommend na gamitin nyo yung computerized na mount o kaya equatorial mount na may motor. So, ayan. So, also we have the main tube of refracting telescope. Ito yun, refracting telescope. Then, yung objective lens niya. Yung 80mm na objective lens. Ayan. Also, we have two eyepieces. Ito yun. So, mga may nagtatanong kung paano malaman yung magnification ng isang refracting telescope. Bumase po kayo sa focal length ng telescope. So ito we have 60mm na focal length. So ano po bang method para malaman yung magnification ng isang telescope? Actually is division lang yun. Division. So ito 600mm. I-divide nyo lang sa ito 10mm na eyepiece. So ang quintet nun ay 60 times magnifications. So, also ito, yung 20mm na eyepiece. So, i-divide nyo rin yung 600mm focal length division by 20. So, ang quintet nun ay 30 times magnification. Also, itong 20mm is best for star clusters na nearby star clusters sa solar system. And stargazing. Then also itong 10mm best for moon observations and far object. So also we have prism. So ito yun, prism. Sa mga nagtatanong prism, ano po ba ang purpose ng prism? So actually yung purpose nito ay para hindi na tayo mahirapan mag-observe sa zenith, sa night sky zenith, para hindi na sumakit yung ating leg. So ito yung purpose. So also we have finder scope. Ito yung finder scope. Finder scope. Maliit na scope. Medyo ang magnification nito is about 5 times. 5 times. So para makakalibrate natin ang finder scope, maghahanap tayo ng trees o kaya street light kapag gabi kayo mag-observe. Also we have laser pointer, pang point. Kung nagturo kayo sa astronomy or may telescope previewing kayo, pwede nyo kong gamitin. Also, pwede nyo i-attach dito sa finder scope adapter. Yan. Ito, pwede nyo i-attach kung kabisado nyo na yung buong kalawakan. Kung buong night sky. So, we have also ito na yung gagamitin natin pang photograph ng deep sky. Ito, deep cluster, yan. Mga double star, yan. And also for moon photography. Ito, adapter, cellphone adapter. So, ano bang settings na dapat kapag magpo-photograph ka ng mga stars or mga star clusters? Actually, this is non-equatorial and non-computerized mount. So, ang recommend ko is i-higher nyo yung ISO and then
mag-aano kayo ng exposure na 1 seconds. Yan. Pwedeng 2 seconds, pero magkakaroon na siya ng trail. So, I recommend the 1 seconds lang. So, tapos, kung mayroon na kayong tutorial mount, so, na may motor o kaya computerized, so, hindi nyo na kailangan, taasan yung ISO nyo. I recommend na 400 lang. 400, tapos, depende sa inyo kung anong exposure nyo. Kung 30 seconds or 1 minute, even 10 minutes. Yan. So, yan na. So, tara. So, yan guys, may result na tayo. Yung nakikita nyo yung photograph, yan yung the Big Dipper. So, yung nakikita nyo rin sa bandang kanan, sa bandang baba, yan yung minagnify ko na photograph ng double star na Mizar A and B, tapos Alcor. Tapos may companion din sila na extra stars na si Sidus Labasiana. Yan. So, yan. The Big Dipper also is a asterism ng constellation Ursa Major. Yan. Medyo okay naman yung sky, kaya lang medyo maliwanag yung buwan, kaya medyo hindi siya darken. Pero medyo okay naman siya, clear naman. Wala naman masyadong ulap. So guys, next ay ang New General Catalog 6231. Yan, sa constellation Scorpio. Yan. Yung nakikita nyo rin sa baba, yung double stars na yan, ang pangalan yan ay Zeta 1 Scorpio at Zeta 2 Scorpio. Yan. Kapag unaided ka, wala kang ginagamit na telescope, kapag tinignan mo siya sa malayon, magkadikit yan actually. Pero kapag may telescope ka, may magnify na 60 times, so separated na siya. Yan. Ayan yung open clusters ng constellation Scorpio. Yan. So guys, next yan yung jewelry box sa constellation Crux. So medyo tayo dito, medyo bad shot kasi medyo malapit na siya sa horizon. Medyo about na siya. 10 degree na lang, above horizon na lang. So medyo polluted din yung areas dito, and then light polluted. And then maliwanag yung buwan, so kaya ganyan yung itsura. So yung nakita nyo rin sa bandang kanan sa taas, yan yung stars star ng Crux. Ang pangalan niya ay B Crux. Yan, so finally yan yung photograph natin ng ating sariling buwan. Yan, si Luna. Yan. So may settings ako dyan ito. Mas mababang ISO, 200 lang ISO niya. Then siya 1/4 na exposure, 1/4 seconds na exposure. So ganyan ang resulta. Tapos pinrocess ko sa Snapseed na software editor para ma-enhance niya yung lunar mare na tinatawag. So and then mga craters niya. So para medyo balance din yung liwanag sa photograph. Yun lang. So salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo.